Sa isang sulat sa Senado, iginitibamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Lin Wenyi ay kinakasama at business partner ng kanyang tatay at hindi niya ina. Sa executive session naman sa Senado, binusisi ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Guo. May unang balita si Mav Gonzalez. Ano ang pagkakaugnay ni Lin Wenyi kay Bamban Mayor Alice Guo? Unang naungkat ang pangalang yan sa mga dokumentong inilabas ni Senador Win Gatchalian tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng alkalde. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Pero giit ngayon ni Guo, kinakasama at business partner ng kanyang ama si Lin Wenyi. Totoong tao raw si Amelia Lial at siya aniya ang tunay niyang ina. Sabi ni Guo, masakit isipin na tinatawag siyang espiya ng China na haka-haka lang daw at walang basihan. Nilalaman ito ng sulat ni Guo sa Committee on Women and Children ng Senado ngayong May executive session nito tungkol sa mga kaso ng human trafficking at cyber fraud ng mga pogo sa bansa. Naroon ng PNP, NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Security Council. Panawagan ni Hontiveros sa NSC, iangat ang usapin ng pogo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa pogo at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. Hindi imbitado si Mayor Guo sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang mayora kay Hontiveros na sumasagot sa iba't ibang issue kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Giit ni Guo, walang kinalaman sa pogo ang kanyang ama na may negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Madalas daw itong naglalakbay para alagaan ang kanyang mga negosyo. Muli ring itinanggi ng alkalde na protektor siya ng mga pogo. Gayunman, tingin ni Senadora Risa Hontiveros, I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Kasama sa sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang posibleng iligal na kita ng pogo sa Bamban. Isa sa tatalakayin ang dating kumpanya ni Guo na Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng Zhunyuan Complex kung nasaan ang pogo. Dalawa sa incorporator ng kumpanya ang iniimbestigahan ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa kasaysayan ng Singapore na nagkakahalaga ng 2.8 billion Singapore dollars. Maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zhunyuan Complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo. So it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 286 million pesos ang idineklarang assets ni Guo sa SALN na isinumbit niya as of July 1, 2022. Pero naghain ang kanyang mga abogado ng SALN na as of June 30, 2022 na ang nakalagay na assets mahigit 429 million pesos. Paliwanag noon ni Guo, hindi siya marunong maghain ng SALN dahil first time niya, kaya nag-amend siya ng SALN. Yung pagtanggal ng mga 7 real assets, land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Sa kanyang sulat sa Senado, sinabi ni Guo na mga lehitimong negosyo ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Bago pa man daw magsimula ang pagtatayo ng mga gusali ng Baofu, ibinenta na raw niya ang kanyang parte. Muli rin niyang iginiit na hindi niya alam na may kasong money laundering ang ilan sa naging business partners niya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube,
Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.